Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay sa Arangkada. Yes, Attorney Ade, napanood ko nga yung maiksing sagot mo kanina doon sa report na kanina pinlay bago tayo dito sa interview na ito. Yung tungkol nga doon sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico na gagamitin pa rin yung doon nakabase kumbaga sa statement nila. Pero hindi ho ba, bukod na sinasabi nyo may political backer itong mga ito, ay hindi ba parang may question na sa kanilang credibility kasi pabago-bago ang kanilang statement? Tama po yan, no? Talagang kine-question namin ang kanilang credibility kasi saksi ang lahat kung paano nagsimula ang kanilang mga salaysay, kung paano nabawasan, kung paano nadagdagan ang mga kinikwento doon sa kanilang salaysay, at kung paano po na dinawit yung mga taong imposibleng masangkot dito. Pareho na lang sa mga investigador po ng International Criminal Court, no? Sinasabing dinalhan din ng pera nitong so-called 18 Marines, no? So, ito po lahat, nagtataka kami kasi nga, siyempre, ngayon, napakatagal na pong sinasabi na sisimulan ang kaso against Congressman Martin Romualdez. At ang announcement na isasama itong mga 18 Marines ay nangyari mga 2 or 3 weeks ago lang na po, no? Parang noon lang, parang nagkaroon ng agreement sila with the prosecution na magkaroon sila ng statements. So ibig sabihin all this time na sinasabing may kaso na nakaamba or nakaabang para kay Congressman Romualdez, wala naman palang ebidensya hanggang sa ngayon ay meron na, no? Sa katauhan nga nitong mga 18 Marines na ito na sinasabi nila. Yun nga, Attorney Ade, may mga nagsabi nga na medyo magiging selective ang ombudsman kung nagkataon. Kasi kumbaga, nagkakaroon sila ng credibility pagdating kay Congressman Romualdez at kay Zaldico. Pero pagdating doon sa iba nga ay questionable na. Tama ho ba yun? Di ba pag defective na yung ilang parts ng isang affidavit ay defective na yung buong document? Tama po yan. No? In fact, if we can recall correctly, mismong ombudsman or ang Office of the Ombudsman na nagsabi nung simula na itong mga statements ay destabilization efforts, di po ba? Kung matatandaan natin. So bakit destabilization noon at ngayon ay credible na dahil si Congressman Martin Romualdez na ang kanilang sinasalaysay, di ba? So, ang tawag dyan sa batas is false in one, false in all. No? Kung hindi siya kapanipaniwala at katanggap-tanggap sa ibang salik nito, paano siya magiging katanggap-tanggap sa ibang salik nito? Lalo na patungkol kay Congressman Martin Romualdez. So hindi, kahit simpleng tao po, kahit hindi natin idaan sa korte, di ba? Kahit kung sinong kausap natin, kung tama minsan ang sinasabi, pero kadalasan mali, maniniwala pa ba tayo doon sa salaysay ng tao yan? So, kami po ay nagtataka, sana po patas ang pag-evaluate ng ebidensya, ng kanilang statements, para hindi po tayo humantong na pupunta pa tayo doon sa trial at after all is said and done, madidismiss lang pala ng korte dahil nga po, pawardi-wardi at paliko-liko itong mga kwento nila. Okay, and Attorney Adeno, ito kasi ang dating lagi sa publiko, pag may nagsampa ng reklamo, indikasyon kagad ito na may pananagutan. Pero bakit ho ba sinasabi na dapat hindi tayo malito sa pinagkaiba ng alegasyon sa aktual na ebidensya? Opo, iba kasi po yung kwento lang, no? Yung aligasyon, di ba? Tulad yan, kung ang kwento nila, dahil sa hindi pa namin nakikita yung so-called revised affidavit, no? Na sinasabi nilang ebidensya against Congressman Romualdez, halimbawa lang po, kung may mga kwento doon, yun po ba ay backed up by other evidence or puros kwento lang? Kasi madali po madali magtahi-tahi, magsulsi-sulsi ng kwento na wala namang backup, no? So, yun po, ang aligasyon na yan, sana ay mapatunayan, pero as of now, of course, kami nasa legal team, alam namin na lahat po ito ay kwentong kutsero, no? At walang katotohanan. And ano nga, Attorney Adeno, ilang beses na rin sinabi ng inyong kampo na walang binanggit dun sa investigasyon ng ICI, never na i-link dito kay former Speaker Romualdez nga. Pero sa tingin nyo, bakit patuloy pa rin inuugnay yung kanyang pangalan sa nasabing issue? Hindi po namin mawari, no? All we can do is guess what's going on, no? Sa pag-iisip ng ating mga kasamahan sa gobyerno. Pero siyempre, napakadali kasing
sisihin si Congressman Romualdez, no? Siya ay malapit sa First Family, siya ay dating Speaker of the House, parang napakadali pong iugnay sa kanya ito at problem solved, di ba? So parang, okay, malaking achievement ito, no? But iba po kung ganun lang pala ang pakay, hindi naman po makatarungan iyan, no? Kasi siyempre, ang function po ng preliminary investigation ay precisely para salain ito mga impormasyon o ebidensya na ito at sabihin sa dulo nito kung ano ang pwedeng isalang sukotin na may pag-asang tanggapin, no? Kung wala naman talaga, di parang sinayang lang natin ang panahon ng respondent, ang panahon ng korte, at even the prosecution. They're just wasting their time kung ganun lang, wala naman palang patutunguhan. Oo nga, and Attorney Adeno, ito madalas ninyong sinasabi nga na ang Office of the Speaker ay walang papel sa procurement, implementation, inspection, pati na rin yung pagbabayad ng DPWH project. Sa madaling paliwanag, bakit mahalagang maintindihan ito ng publiko? Kasi po, pag nagsampa po kayo ng kasong kriminal sa korte po, dapat sabihin niyo diyan kung anong proyekto iyan, magkano ang proyekto, magkano ang ginastos, ano ang partisipasyon ng nasasakdal. Di ba? So, halimbawa, i-identify mo, sa ganitong project, may 100 million pesos na ginastos. Ano ang partisipasyon ni Speaker dyan sa project na iyan? No? Kasi, siyempre, madaling magsabi na dahil Speaker, dumaan sa kanya yung budget. But precisely, the budget process is a law-making process po. Lahat po dyan ay kalahok. Lahat ng congressman at senador ay kalahok, even the executive department ay kalahok. So, kung yun mga maging basihan sa habla, edi lahat doon dapat akusado, di po ba? Simpleng lohika lang. Kaya kailangan sa paghabla sa criminal case, kailangan ma-identify mo yung project. Ngayon, kung wala naman palang participation sa kung anumang project, no? Whether by influencing it or by directing people to act one way or the other, paano ngayon yung kaso? Di po ba? So, parang napakalabo po na hindi mo i-describe kung anong proseso na sinasabi natin or kiniklaim na prosecution na nagdulot ng pagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, nako, maraming salamat sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Attorney Ade Fajardo, magandang hapon sir at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa muli, kasama Jack.